The suspect behind the killing of 27-year-old Marvel Facturan Kociancic is already under the custody of the authorities, according to the Department of Foreign Affairs. In a statement on Wednesday, January 15, the DFA condemns the tragic incident and extends its heartfelt condolences to the victim's family in the Philippines. Marvel Facturan Kociancic was reportedly killed by her husband, Mitya Kociancic, during a holiday in the resort town of Bled, Slovenia on December 29. In the same statement, the DFA identifies Mitya as the prime suspect of the case, noting that the couple had a fight before the incident. According to DFA, the Philippine Embassy in Vienna, which covers Slovenia, is working on the repatriation of Marvel's remains. The agency also says that Mitya is now under the custody of the authorities, and the embassy is in communication with the mother of the victim. The DFA further says that the Philippine Embassy in Vienna is working with Slovenian authorities towards the attainment of justice for Marvel. Breaking news. Trump's historic comeback. The Honorable Donald John In a shocking turn of events, Donald Trump has been recertified as president. Love him or hate him, Trump is back in the White House, and the world is buzzing with reactions. Trump's presidency has always been a roller coaster. From controversial policies to bold statements, his leadership style has never failed to spark debate. But what does his return mean for America and the world? Supporters are thrilled, claiming it's a return to strong leadership and economic growth. Critics, however, are concerned about potential escalations in divisive rhetoric and policy decisions. The nation remains divided. Protests and rallies are already erupting across major cities, reflecting the deep-seated polarization in the country. Is this a new era of leadership or just more chaos? We begin with some breaking news from the Philippines, where the country's former president, Rodrigo Duterte, has been arrested. He was detained shortly after landing at Manila's international airport from Hong Kong. According to a statement, the police were acting on an international criminal court warrant over his signature policy, the so-called war on drugs. That policy has seen thousands of suspected drug addicts and dealers killed in controversial police operations. Thousands more have been shot dead by unidentified masked gunmen, often referred to by the Philippines media as vigilantes. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce.
l'umanità necessita di lui come Humanity il ponte needs him. per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. As the bridge between God and His love. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i May ponti we all con il build dialogo, bridges con l'incontro, with dialogue and unendoci encounter, tutti per essere un solo so that we can popolo, all be sempre in pace. one people, all in peace. Grazie a Papa Thank Francesco. you, Pope Francis. Ilan nuwil man ang kabalay dyan, ilan nuwil kumaroy. Bangga ang rila ng pano. Guba na agad, guba na agad, wala na agad. Wala na, naguba na agad. Hindi na makaya niyo eh. Ay, ginawa ko. Ano ba niyo? Hanggang stranded mo dito. Kaumanan eh, kaumanan. Ako kabalong, akong pamilya ito sa Yakato nga karon. Kung saan na kato. Paglabay ginamo, taas na kayong tubig sa creek. Sa tawagan na, sa may Bitanag. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 sakong may lamang buto ng tao ang nakuha mula sa Taal Lake ngayong 8th araw ng paghahanap doon ng mga missing sa Bungero. Ayon sa Justice Department, mula ang mga ito sa tadyang ng tao. Naiahon ang mga ito sa lugar na itinuro ng kanilang mga source at kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan. Sa gitna naman ng paghahanap, nakapagtala ng Phreato magmatic eruption sa Bulkang Taal. Mula po sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Mail-email matapos ang 4 na araw na walang nakukuhang hinihinalang bagay mula dito sa lake bed ng Taal. 2 sako nga ang iniangat ngayong araw ng mga divers mula sa kanilang search area. Bandang alas 12 ngayong tanghali, napasugod ang mga kawani ng PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO dito sa staging area na nagpapatuloy na paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sa Bungero. Sa dive site area, kita sa kuwang ito na may tila mabigat na bagay na iniangat mula sa lawa at isinakay sa bangka. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy. Ribs na. Yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Pagdating sa staging area, binuhat ang mga ito patungo sa sasakyan ng SOCO. 4 na sako ang kabuang nakuha ngayong araw. 2 sa mga ito may lamang buto at ang 2 ay puro pampabigat. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma umano ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Yung nahanap today sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung na-identify na. 4 na sako yon actually, 2 sakong buhangin na pampabigat, tsaka 2 sako na containing the remains. Talagang graveyard to eh. It's actually just graveyard within the lake eh. If you picture it in your mind, marami nakakalat dyan na remains sa lawa. Ang bangkeros identified it, no? The bangkeros identified it. The area. Dito ho tinatapon. So, nung doon pumunta ang diver, doon may nahanap. Hindi pa tiyak kung nakatulong ang ROV sa pagtunton sa mga bagay na iniangat kanina. Ngayong araw, inilabas ng Philippine Coast Guard ang mga kuha ng underwater remotely operated vehicle sa pamamagitan ng screen monitor nito. Sa isang video, makikita kung gaano katindi ang burak sa ilalim ng lawa. Sa kuha namang ito, malinaw na makikita ang isang tila sako. Sa isa pang video, kita kung paano nabubulabog ng ROV ang burak sa lawa. Bahagi raw ito ng testing para malaman kung gaano dapat kataas ang underwater drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Ayon sa PNP Forensic Group, 71 sample na ang kanila nakukuha. 6 daw sa mga ito ang suspected human origin.
Aminado ang OIC ng DNA Laboratory Division, malaking hamon ang pag-extract ng DNA sa mga sample na nakuha sa Taal Lake dahil sa 4 na taon nitong pagkakababad sa tubig ng lawa. Sa amin naman po, sa forensic group, regardless kung mahirap yan o wala yung posibilidad na wala kami makuha, i-examinin po namin yan. Habang puspusan ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero, ang lokal na pamahalaan ng Laurel namigay ng ayudang bigas at mga dilata sa mga mangingisda nilang naapektuhan ng matumal na demand sa mga isda mula sa lawa ng Taal. Ayon sa mga mangingisda, lubha ng apektado ang kanilang kabuhayan. Po sa mga taga-ibang lugar na namimili ng mga tilapia ay ligtas naman pong kainin ang aming produkto dito sa bayan ng Laurel. Hindi naman maapektuhan yung mga tilapia, bangus, tawilis, baliputo. Wala 4 years ago doon ako. Napakahalaga ng internet sa ating pagtahak patungo sa bagong Pilipinas. Kaya nitong padaliin at baguhin ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Hindi lang ito para sa may kaya o para lamang sa mga bata. Ito ay kailangan na ng lahat. Natapos na ang Phase 1, 2 at saka 3 ng ating National Fiber Backbone Project na magpapalakas at magpapabilis sa ating internet. Kasabay nito, patuloy pa natin pinalalawig ang libreng Wi-Fi sa buong bansa. Noong Hunyo ng 2022, mga 4,000 free Wi-Fi sites lang ang meron tayo. Ngayon, halos 19,000 ang free Wi-Fi sites sa buong bansa. Ngayong taon din, nagsimula na tayong mamigay ng mahigit 1 milyon na SIM card na may libreng data para sa ating mga eskwelahan, lalo na sa mga nasa liblib na puok. At dahil pag pinaganda at pinabilis natin, dadami pa ang mga bagong tore at cell site sa mga gida. Ngunit kulang pa rin ang mga ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Please raise your hand and repeat after me. I, please state your name. Having been elected to the position of Senator, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Mga kapuso, si Cyril Chavez ito ng GMA Regional TV. Andito tayo ngayon sa Cagayan de Oro City Memorial Park, ang pinakamalaking sementeryo dito sa Cagayan de Oro City, kung saan ayon sa otoridad as of 10 a.m. ngayong umaga ay umaabot na sa mahigit 3,000 ang mga Cagayanon na bumisita ngayong araw na ito dito sa sementeryo. Paisa-isa na ang pagdating ng mga Cagayanong nais bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong umaga. Nakaplansa na rin ang security measures na ipinapatupad ng law enforcers. One entrance lang papasok sa sementeryo. Ayon rin sa ilang tindero-tindera ng mga bulaklak at kandila, paunti-unti at nagkaka-customer na rin sila. Ilang Cagayanon rin ang nakausap natin na maagang bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakahanda na rin ang candle stand na ginawa ng LGU, lalo na't ipinagbabawal ang pagdala ng lighter o posporo rito. At hanggang tanghali ngayong araw, pinapayagan pa ang pagpasok ng mga sasakyan sa palibot ng sementeryo.
The Philippines has spent billions trying to stop this. Levees, drainage tunnels, pumping stations. And yet every year streets turn into rivers, homes go under, millions of people are displaced. The Philippines sits in the path of a dozen tropical storms every year, but climate change, deforestation, and rapid urbanization are supercharging the country's long fight with flooding. But what's keeping this problem unsolved isn't as obvious as it looks. On paper, the science to reduce flooding is solid. Planned pumping stations, retention basins, river upgrades could all cut peak flood levels and drain low-lying districts far faster following major storms. The Philippines has some of the most advanced hazard mapping in the region. So if the science is sound, and by the government's own account the money's there, what's the problem? I think the corruption happens in many forms. Dr. Leonora Oncoles's family lives in Bulacan, a catch basin for Manila's floodwaters. Her region floods almost every year, despite decades of government flood plans and billions spent. In some cases, it's not just because of government officials themselves, getting things under the table, but land developers, contractors, really bribing, government officials so that they will get the contracts. So the flooding is also about politics. Billions set aside for flood protection that never reach the ground. What's left is exhaustion and the anger of seeing nothing change. Anger that has turned into large-scale protests, people turning out in the country's capital in historic numbers. Corruption is one issue, but governance is another. Even if you have a very good plan, if there's a lot of those issues involved, then you still won't be able to solve those flooding problems in the Philippines. Philomer Torrio is an engineer from the Philippines who studies water and disaster management. He says the country doesn't have a science problem, it has a coordination problem. One solution I think that they're looking at is creation of the Department of Water. As of now, I think there are more than 32 government agencies involved on the subject of water. So it's so fractured. National plans exist, but on the ground, local permits, traffic rerouting, and maintenance often fall apart. Investigations have uncovered hundreds of these ghost projects, like a $2 million dike north of Manila, never completed. Audits into where the billions that were earmarked for these projects ended up are underway. But in the meantime, those impacted most by floods are stuck in what Angeles calls survival mode. You fear that your life is going to get worse. What do? You basically hope that the status quo is maintained. So you keep on voting for the same traditional politicians. You sell your vote, to the highest bidder. Then you develop a system that has no checks and balances, where integrity, competence, and morality of public leaders are no longer first and foremost in the consciousness and minds of the citizens. We are unstoppable. A better world is possible. Despite this, some communities are acting. Groups like Youth Strike for Climate Philippines and Project NOAA volunteers are mapping flood risk, restoring mangroves, and demanding transparency from officials. But scientists warn that without stronger coordination, political accountability, the impacts will keep rising along with the waters. I believe that the water resource is the most difficult resource to govern and to manage. It has so many competing uses, and it has so many competing issues. Flooding is just one part of it. There are a whole host of all other issues related to water that also needs to be looked into. A new generation of Filipinos is driving the protests over the flood corruption scandal. They're more digitally connected than ever and unwilling to accept corruption at the cost of survival. Could that be part of the tipping point? Gosh, looking back at history, I am reminded of historical examples where massive scandals alongside big natural disasters like typhoons and earthquake have preceded
major political shifts, even revolutions. And so, stay tuned. We never really know what's going to happen and whether it's the tipping point or not. And the world is watching because as seas rise, the Philippines may only be the beginning. A powerful, deadly typhoon, a Category 4 this one is making landfall in Vietnam. The storm has already killed more than 140 people in the Philippines, causing widespread flooding and forcing more than 500,000 people out of their homes. Soldiers, they say, had to pull storm victims out of chest-deep water. The country's president has declared a state of national calamity, is the word they're using. Forecasters say another typhoon is likely to hit next week. Mga kapuso, ganito na po kalakas yung hangin dito po sa Roxas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Ngayon po ay 6:30 na po ng gabi at malalakas na hampas na hangin na po yung nararamdaman natin dito po sa Roxas Boulevard. Mahina po yung boost ng ulan, mas nararamdaman po natin yung malakas na hangin na to. Kung mapapansin niyo po, yung mga dahon po dito sa mga punong nakatirik dito sa kaba ng Roxas Boulevard ay sumasayaw na po dahil po sa lakas ng hangin. Ito pong poste, itong karato pala ng NMMDA sa lakas po ng hangin, halos sumasayaw na rin po. Kaya po mga kapuso, halos wala tayong pag-ulan, pero malakas sa hangin po yung nararamdaman natin at naranasan dito sa kaba ng Roxas Boulevard sa lungsod ng Maynila. 4 a.m. ang huling lokasyon na itong bagyong si Uwan ay huling namataan yung sentro ng mata ng bagyong Uwan na sa 195 kilometers silangan sa lalawigan ng Virac sa Catanduanes. Kung makikita po ninyo, halos kitang-kita na yung mata ng bagyong si Uwan. Pinapakita nito na napakalakas po nitong bagyong ating minomonitor. At palapit na ito sa may bahagi ng Catanduanes. Hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari itong mag-landfall. Kapag sinabi po nating landfall, yung sentro ng mata ng bagyo ay tatama sa kalupaan. Ang kanyang lakas ngayon nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 215 kilometers per hour. So mahigit 10 kilometro na lamang po or mahigit 10 kilometers per hour na lamang ay maaari nang maabot ng bagyong Uwan ang super typhoon category at nakikita natin na posible po itong mangyari ngayong umaga. Ang kanyang pagkilos ay medyo mabilis po, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 35 kilometers per hour. At makikita nyo, patuloy nyo pong makikita na malawak yung sakop ng bagyong Uwan at maapektuhan nga niya ang malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na yung Luzon at Visayas. Base rin sa mga monitoring po natin sa iba't ibang istasyon ng Pag-asa, nakakaranas na po ng mga pag-ulan, lalo na itong bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Marami na po tayong itinaas na mga heavy rainfall warning sa mga nabanggit na rehiyon. Narito yung ating latest na track sa bagyong Uwan at makikita po natin, at ito po sana yung gusto kong bigyang diin, 2 a.m. ay nandito po ito po yung kasalukuyang lokasyon ng bagyong Uwan at makikita po nyo in 24 hours, dadaanan niya itong kalupaan ng Luzon. By tomorrow po ng madaling araw ay nasa West Philippine Sea na yung bagyong Uwan. Ibig sabihin po nito, ito yung panahon na pinakamararanasan natin yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na maaring magdulot ng mga pagbaha, mga pagguho ng lupa, partikular na dun sa mga mabababang lugar at sa mga lugar po na very steep slope. Nakikita po natin base sa track na posible pong lumapit, partikular na sa may bahagi ng Catanduanes, itong bagyong si Uwan. Kagaya nung binanggit ko kanina, posible itong tumama sa kalupaan ng Catanduanes. Hindi na po natin inaalis yung posibilidad na yun at maaari po itong lumakas bilang isang super typhoon ngayong umaga. Authorities announced that 8 individuals linked to an anomalous flood control project in Oriental Mindoro have been taken into custody. President Bongbong Marcos announces on Monday, November 24, that authorities already held several suspects in custody in connection with the case. In a video posted on social media, Marcos urges the remaining accused to surrender to authorities immediately. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo,
na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Later Monday, the Department of the Interior and Local Government, the Philippine National Police, the Department of Justice, the National Bureau of Investigation, and the Department of Public Works and Highways hold a joint press conference on the issue. The agencies show mugshots identifying the suspects in custody, including DPWH officials. At the press conference, NBI Officer in Charge Attorney Angelito Magno says Dennis Pelo Abagon from the DPWH Mimaropa office was arrested on Sunday. According to Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanon surrendered to the Criminal Investigation and Detection Group, leading to the arrest of his 6 other co-accused. Nartates does not specify when Pacanon surrendered and when the others were arrested. Marcos announced on Friday, November 21, the issuance of the arrest warrants against the resigned Ako Bicol Port List Representative Zaldico and 15 of his co-accused for the Sandigan Bayan cases. Ko and the 15 others are accused of violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, as well as malversation of public funds through falsification of public documents in connection with a 289.5 million peso road dike project in Oriental Mindoro. Kumapit kang mabuti dahil ito ang kompletong timeline ng lahat ng mga nakakagimbal na pangyayari sa flood control scandal. Timer start now. July 28, 2025, SONA Revelation. Sa SONA ng Pangulo, in-expose ni BBM ang malawakang anomalya sa DPWH flood control projects. Dito unang nabunyag ang iskandalo. Kinabukasan July 29, inutusan ng Malacanang ang DPWH na isubmit lahat, procurement files, contractor list at audit documents. August 11, lumabas ang initial audit. 20% daw ng pondo napunta lang sa 15 contractors. Dito din inulunsad ang sumbong sa Pangulo. August 13, ang DPWH nagsimula ng technical audit sa 9,855 flood control projects nationwide. By August 20, Bulacan inspection. Personal na sinuri ni Marcos ang ilang unfinished flood control projects sa Bulacan. August 21, nag-post sa Facebook si Pasig Mayor Vico Soto. Dito, kinastigo niya ang veteran journalist na nag-interview ng mga kontraktor. Ipinakita niya ang screenshots ni Corina Sanchez at Julius Babaw habang ini-interview ang mag-asawang Sara at Curly Discaya. Nag-viral ang post at nagpasimula ng national debate. August 23, full nationwide COA audit. August 24, Kapuso Mo Jessica Soho expose. Sa unang episode ng KMJS special na may title na Katakot-takot na Kurakot, inihayag ni Jessica Soho ang serye ng corruption cases. Kasama na din ang panayam kay Baguio Mayor Benji Magalong na nagbunyag ng malalim na katiwalian sa loob ng gobyerno. Nag-viral agad ang episode, tens of millions of views. August 29, yung BIR nagbukas ng tax fraud audit laban sa contractors na nasa anomaly list. Kinabukasan, August 30, nag-set ng hearings ang Kongreso para sa DPWH top 15 contractors. September 2, nag-resign si Manuel Bonoan bilang DPWH Secretary. Ang pumalit sa kanya, si former Transportation Secretary Vince Dizon. On the same day, September 2, humarap ang DPWH at mga contractors sa congressional hearings. September 6, inanunsyo ni Marcos ang pagbuo ng Independent Investigative Commission. By September 11, opisyal na nilagdaan ng EO94 na lumikha ng Independent Commission for Infrastructure. After a week, nag-resign na si Romualdez bilang Speaker of the House. September 21, nationwide rally. Nagdaos ng malaking rally ang iba't ibang grupo at opposition alliances. Dinaluhan din ito ng maraming celebrities tulad ni na Vice Ganda, Ann Curtis at marami pang iba. Nanawagan sila ng transparency. By late September, sinuspindi ng DPWH ang lahat ng bagong flood control bidding. Nag-blacklist din sila ng contractors. October 22, nasunog ang gusali ng DPWH Bureau of Research and Standards building sa Quezon City. November 8, sinabi ni Ombudsman Remulla na nag-issue na daw ang ICC ng arrest warrant against Senator Bato de la Rosa in connection with the Duterte administration's war on drugs. By November 14, ito na yung pasabog na video ni Zaldico na inakusahan at nilaglag sina Marcos at Romualdez. November 16 to 17,
2017, INC Mega Rally. Ang Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng 2 araw na rally na tinawag na Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa ikalawang araw nito, nagbigay ng pasabog na talumpati si Amy Marcos. Inakusahan niya ang kanyang sariling kapatid na si BBM at ang First Lady na si Liza Marcos sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. November 21, in-announce ni Marcos ang pagsampa ng mga kaso, graft, plunder, corruption, tax evasion para sa mga sangkot sa skandal na ito. November 22, pinuntahan ng Taguig Police ang kondo ni Zaldico at sinerve ang arrest warrant. After 2 days, November 24, kinansela na ng Pasig Regional Trial Court ang passport ni Harry Roque at Cassandra Ong. Tinutugis na rin si Roque ng Interpol ngayon. November 30, nagsagawa ulit ng malakihang rally ang oposisyon ngayon. To the Ombudsman, file the cases now! Suspend the senators implicated! Power should not be inherited. It should be earned through service of the people. Ano sa tingin mo ang magiging ending sa nakakagimbal at nakakagalit na seryeng ito ng totoong buhay? Kung gusto mo pa na mag-ito pang content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.